Di mo mapapansin ang oras ay tumatakbo, di mararamdaman. Kung narinig mo na ang kantang Awitin Mo at Isasayaw Ko, o minsan ay napasayaw ka sa Rock Baby Rock, malamang hindi mo lang basta narinig ang musika, naranasan mo ang isang buong panahon ng kasaysayan ng OPM. At sa likod ng tunog na yon, isa sa mga boses na nagbigay buhay dito ay si Val Soto. Pero kakaiba si Val Soto. Hindi siya yung tipong laging nasa headline. Hindi siya maingay at hindi rin siya yung madalas masangkot sa kontrobersya. Tahimik lang siya. Pero kapag pinag-usapan ng showbiz history ng Pilipinas, hindi pwedeng wala ang pangalan niya. Ipinanganak noong March 23, 1945, si Valmar Castelo Soto ang panganay sa magkakapatid, kasama sina Tito Soto, Maru Soto at Vic Soto. Ang kanilang mga magulang ay sina Marcelino Antonio Soto at Herminia Castelo Soto. Ang kanilang ama ay isang negosyante, isang taong marunong dumiskarte at magtaguyod ng pamilya, habang ang kanilang ina naman ay isang doktor na may malasakit sa kapwa. At hindi doon nagtatapos ang kanilang pinagmulan. Ang kanilang lolo ay si Vicente Soto, isang dating senador at kilalang personalidad sa kasaysayan ng Pilipinas. Ibig sabihin mula pa lang sa pamilya, may halo na silang impluwensya ng negosyo, serbisyo at pamumuno. Pero sa kabila ng ganitong background, ang kanilang pagpapalaki ay hindi marangya. Lumaki sila sa Sampaloc, Maynila, isang lugar na puno ng realidad ng buhay. Sa katunayan, maituturing silang parang mga batang kalye. Hindi ito nangangahulugang pabaya, kundi lumaki silang exposed sa totoong mundo, nakikisalamuha, naglalaro sa lansangan at natutong makibagay sa iba't ibang sitwasyon. Dito nila natutunan ang diskarte, pakikisama at pagiging matatag. Hindi sila lumaki na umaasa lang sa apelyido, natuto silang kumilos para sa sarili. Bilang panganay, si Val Soto ang naging unang haligi ng pamilya. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Tahimik siyang leader, hindi kailangang mag-ingay para sundan, kundi ginagalang dahil sa kanyang kilos at pananaw. Sa kanilang kabataan, madalas silang kumanta sa bahay. Walang formal training, walang coach, walang malaking stage, pero dito nabuo ang kanilang harmony bilang magkakapatid. Ang simpleng kantahan na iyon ang naging pundasyon ng kanilang magiging tagumpay sa musika. Nag-aral siya sa Colegio de San Juan de Letran, kung saan mas nahasa ang kanyang kumpiyansa. Hindi siya yung pinakamaingay, pero may presence siya, yung tipong hindi kailangang magpakitang gilas para mapansin. Pagdating ng dekada 70, sumabay siya sa disco era bilang miyembro ng VST&Co. Dito tuluyang sumikat si Val Soto bilang isa sa pangunahing boses ng grupo. Ang kanyang boses ay malambot, swabe at natural, hindi pilit pero tumatatak. Sa mga kantang tulad ng Rock Baby Rock, Magsayawan at Awitin Mo at Isasayaw Ko, hindi lang siya kumakanta, nagbibigay siya ng pakiramdam, ng saya at ng enerhiya ng isang buong panahon. Disco Viva, tumaspasan ang init natin. At sa kasagsagan ng VST Mania, naging bahagi sila ng kultura ng Pilipinas. Hindi lang sila banda, sila ang soundtrack ng disco era ng kasiyahan at ng pagkakaisa. Nagkaroon din sila ng international shows, lalo na sa mga Filipino communities abroad. Para sa mga OFW, ang kanilang musika ay naging paalala ng tahanan, isang koneksyon sa Pilipinas kahit malayo sila. Pero kahit ganun kalaki ang kasikatan, hindi siya nagbago. Tahimik lang, steady at hindi nagpapadala sa ingay ng industriya. Pagkatapos ng music era, pumasok siya sa telebisyon. Naging bahagi siya ng todas kung saan ipinakita niya ang kanyang natural na sense of humor. Mas tumatak siya sa drama series na Aguila bilang si Gabriel Aguila, isang karakter na naging simbolo ng lakas, prinsipyo at pagiging ama. Dito niya pinatunayan na kaya niyang mag-adjust at mag-evolve bilang artista, mula komedya hanggang drama. Pagkatapos ng kanyang showbiz career, pinili niyang pumasok sa politika. Noong 2004, naging konsehal siya ng Parañaque. 3 sunod-sunod na termino hanggang 2013. Hindi siya maingay na politiko,
pero ramdam ang kanyang presensya sa komunidad. Mas kilala siya sa pagiging approachable, yung tipong madaling lapitan at hindi mahirap kausapin. Sa pagtatapos ng kanyang termino, hindi na siya maaaring tumakbo muli. Dito pumasok ang kanyang anak na si Victor Wahoo Soto na pumalit sa kanyang posisyon bilang konsehal. Ito ang naging pagpapatuloy ng kanilang legacy mula ama ipinasa sa anak. Hindi lang posisyon ang naipasa, kundi ang prinsipyo ng serbisyo. Sa kabila ng kanyang tahimik na karera, hindi rin naiwasan ni Val Soto ang ilang puna, lalo na tungkol sa political dynasty nang ang kanyang anak ang pumalit sa kanyang posisyon bilang konsehal. May ilan ding kumuwestiyon sa konsepto ng celebrity politics, ngunit nanatili siyang tahimik at hinayaan ang kanyang serbisyo at record ang magsalita para sa kanya. Pagkatapos ng kanyang political career, pinili niyang umatras at mamuhay ng simple. Sa kasalukuyan, si Val Soto ay nakatuon na sa kanyang pamilya. Nakatira siya sa Parañaque kasama ang kanyang asawa at madalas kasama ang kanyang mga anak at apo. Ang kanyang araw ay hindi na umiikot sa trabaho o kamera. Sa halip, simple na lang. Pahinga, kwentuhan at oras kasama ang pamilya. May mga pagkakataon na siya ay nagbibigay ng payo sa kanyang anak na si Wahoo, lalo na sa larangan ng serbisyo publiko, isang tahimik na paraan ng patuloy na kontribusyon sa komunidad. Madalas siyang makita sa mga family gatherings, mga birthday at reunion. Dito makikita ang kanyang pagiging ama at lolo. Walang spotlight, walang role na ginagampanan, kundi totoong buhay. Paminsan-minsan lumalabas siya bilang panauhin sa Itbulaga at sa tuwing nangyayari ito, ramdam pa rin ang respeto at paghanga ng audience, patunay na hindi siya nakalimutan. May mga pagkakataon din na inaanyayahan siya sa mga reunion performances ng VST&Co, kung saan muling nabubuhay ang alaala ng disco era. Kahit hindi na siya regular na performer, ang kanyang presensya ay sapat para magdala ng nostalgia sa mga tao. Sa edad na higit 80, mas pinapahalagahan niya ang kalusugan, katahimikan at kapayapaan ng isip. At dito makikita ang kabuuan ng kanyang kwento. Mula sa pagiging batang kalye sa Sampaloc, hanggang sa pagiging bahagi ng kasaysayan ng OPM, hanggang sa pagiging lingkod bayan, at ngayon ay isang tahimik na lolo na nag-e-enjoy sa buhay. Isang buhay na hindi kailangang maging maingay para maging makabuluhan. At sa ngayon, si Val Soto ay patuloy na namumuhay sa kanyang semi-retirement. Gumugugol ng oras sa pamilya, nagbibigay ng gabay sa susunod na henerasyon at nananatiling isang respetadong pangalan sa industriya. Dahil sa huli, ang tunay na legacy ay hindi lang nasusukat sa kasikatan, kundi sa kung paano ka namuhay, kung paano ka naalala, at kung paano mo iniwan ang iyong marka sa mga taong iyong napasaya.